malinaw naman po, merong grave threats at with or without condition, it's still a threat. And therefore wrong, and therefore criminal, and therefore impeachable. Okay. Kayo po'y matagal sa issue ng human rights, pati si Congresswoman Laila de Lima. Meron po bang conditional threat? Ang pagkakaalam po natin, wala po. There's no such thing as conditional threat because threat is a threat. Kapag manakot ang isang tao against another one, o kaya against the members of his family, and yung pananakot na yun is something that is amounting to crime, and that is really grave threats. Ano yung crime na tinatakot dito o yung pagbabanta? Ito yung pagpapatay doon sa Pangulo, sa First Lady, and the former Speaker. So, and with or without condition, kahit nga po maituturing na merong kondisyon, yun na nga po yung kondisyon niya na kung mamatay siya, ay patayin ang Pangulo, First Lady, and the former Speaker, ay hindi pa rin ho yan nawawala sa definition o sa elements ng grave threats under the revised penal code. Tsaka dapat rin po nating maintindihan dito na we're talking about impeachment here. At pag sinasabi po natin grave threats, yes, mas maganda na ito ay something that is constitutive of a crime, pero hindi po ibig sabihin na striktong i-apply ngayon yung mga elements ng isang krimen. Kasi pwedeng ang isang bagay, ang isang act, ang isang conduct ay hindi siya per se or strictly a criminal offense, pero maipapasok na impeachable offense sa ilalim ng betrayal, sa konsepto ng betrayal of public trust. Pero dito po, malinaw naman po, merong grave threats at with or without condition, it's still a threat. And therefore wrong, and therefore criminal, and therefore impeachable. Doon sa... May dagdag ko lang po, sorry. Tama si Kong Laila, hindi naman ang usaping impeachment ay hindi naman usaping criminal na kaso. Ang pinag-uusapan, ang pinakapuso ng isang impeachment case ay yung katampatan ng naglilingkod o yung fitness ng isang public servant na maglingkod sa kanyang posisyon. Pagdating sa impeachment, syempre, ang pinag-uusapan natin ay yung pinakamatataas na mga posisyon sa ating pamahalaan. Kaya ang mata na dapat gamitin natin dito sa Article 4 pagdating sa threats ay ito ba ay batay sa ebidensya? Will this establish that the Vice President is fit or not to hold her office? Ayun po. Thank you.